Okay, ang dami talagang mga talentadong mga Pilipino at kita sa ating segment na I Love My Culture. Pero sa punto pong ito mga boss, yung mga mahihilig uminom ng gatas, pag-usapan po natin ang dairy industry dito sa Pilipinas at makakasama po natin ngayong umaga ang Executive Director ng Philippine Carabao Center, Science City, Muñoz, Nueva Ecija na si Dr. Arnel Del Barrio at syempre ang Chairman ng Alyansa na Maggagatas, Katiwala ng Pilipinas sa Mr. Virgilio Joaquin. Gentlemen, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga, Audrey. Okay, para po sa kaalaman ng lahat, kamusta na po ba yung dairy industry dito sa Pilipinas? Well, ang dairy industry sa Pilipinas, siyempre, nanggagaling yan sa gatas ng baka, gatas ng kalabaw at gatas ng kambing. No? Yan ang pinagkukunan ng gatas natin dito sa Pilipinas. At pag pinagsama-sama mo yung local production, itong tatlong species na ito, gatas ang hayop, halos 20 million liters ang ating production. At yung kalabaw dyan ay halos 5 million liters annually. So malaking porsyento pa rin ay contribution ng gatas ng baka, pangalawa ay gatas ng kalabaw, at pangatlo ay gatas ng kambing. Sir, sa inyo po, sa may supermarket po, halimbawa pumunta ako sa isang grocery stores, usually mga branded na mga fresh milk ang nabibili namin, medyo bibihira po itong mga Carabao milk. Kailan po kaya talaga makakarating na ng mainstream or sa may market talaga yung Carabao milk? Totoo nga po na branded po ang ating mga Carabao's milk tsaka cow's milk na nabibili sa market. Kasi nga po ay medyo kakulangan pa po tayo ng mga gatas na nagmumula sa mga farmers, mula po sa Philippine Carabao Center, mula po sa National Dairy Authority. At ito po mga branded na ito na mga gatas ay galing lamang po ito sa ibang bansa. At ito yung mga ton milk kung tawagin natin. At ito naman po ay hindi po tulad ng ating mga gatas na fresh milk. Ito ay Magnolia, ito ay ginagamit nilang fresh milk, pero ang talagang sariwang gatas ay yung ating sariling gatas. Over the years po ba, yung production po natin ng gatas dito sa Pilipinas ay lumalakas po ba or bumababa Yeah, pa? taon-taon po tumataas. Actually, last year, we grew by 5.7% yung ating dairy industry. So among the livestock industries, pinakamalaki ang growth ng ating dairy. So ito ay katunayan na itong combined effort ng National Dairy Authority, the Philippine Carabao Center, and the Bureau of Animal Industry. Siyempre, kasama namin dyan yung mga local government units, sa pag-promote ng gatasan sa buong Pilipinas. So our combined efforts generated like about 6% growth in the industry. Okay. Usually po, pag pumunta ako ng store, ng grocery stores, ang nakikita ko yung mga commercialized, Yeah, pero UHT. minsan din, po kami sa mga probinsya ng mga Carabao milk talaga na puro. Mas advantage po bang inumin yon kaysa sa mga nasa grocery stores? Well, yung gatas kasi ng kalabaw, dahil nga sa ang volume medyo limited pa, ang unang nagiging strategy namin ay gawin siyang parang pasalubong, Ganon ang konsepto, like pastillas, napakabili ng pastillas all over the Philippines. So isa yan sa makikita mo sa halos lahat ng pasalubong centers. So, may ilang products tayo na makikita sa mga supermarkets. Sa Mega Mall, may maliit dyan. Sa SM, sa Robinson, may maliliit na stalls na mayroong gatas ng kalabaw, but on a limited scale. So, ito talagang gatas ng kalabaw. Sa ngayon, punta kang Tagaytay, makikita mo doon, halos lahat ng pasalubong centers, mayroong gatas ng kalabaw o produkto. Mas masustansya po ito kaysa sa mga nabibili lang sa grocery stores. Oo po, dahil po ito'y puro at 100% na pinoprocess po ito para sa mga ating mga mamimili. Ito po ba'y napapanis? Gano'n po ito katagal bago mapanis? Ang ating gatas po ay hindi po mapapanis pagka ito po ay nagdaan sa proseso na tama. At ito ay good for 1 week na maliban pag ito'y ginagawa nating pastillas, ito'y nagtatagal o ipapang produkto. Yung mga nag-iisip po ng negosyo ngayon, sa tingin nyo po, dapat din pasukin itong dairy industry? Yeah, nakita kasi namin sa aming mahabang pag-aaral, yung marketing kasi ang isang masasabi namin na
nagkukulang ang aming agency, kaya we are inviting private investors na sumali dito sa aming industriya, lalong-lalo na doon sa marketing. And marami ng production areas and we are strong doon sa production, but doon sa processing, we need partners. And siguro PCC can partner with other entrepreneur para itong ating industry ay lumago. Okay, maaari niyo po bang sabihin din sa amin kung ano itong farming seminar about dairy industry? Ang farming seminar po, tulad po ng tinatawag nating dairy farming, at ito yung atin na nagpapakredit po tayo na modular sa TESDA, na kung saan nagpapatraining po tayo kung paano po ang wastong pag-aalaga, paano mga safety precautions, kung paano ang pagpapakain, nutritional values, moral values na ibinibigay po natin sa mga trainees po natin, na kung saan po yung Almacap ay nakikipag-usap sa bawat farmers, sa bawat organization, na kung saan yung kanilang mga membro ay turuan para bago sila maglagay sa puntos na sila ay mag-aalaga na, nakahanda po ang kanilang mga sarili, kanilang pamamahala, pati mga records na gagawin. Nasa ganon, sila ay nakahanda sa pag-aalaga. At ito po ang kailangan natin sa mga magsasaka. Okay, bilang panghuli po, muli po na ninyong imbitahan yung ating mga boss niya na interesadong pasukin itong dairy industry at kung bakit dapat tangkalikin itong gatas ng kalabaw. Yung mga interesadong makisama dito sa programa ng dairy industries, lalong-lalo na sa Kalabaw, makipag-ugnayan lang sa Philippine Carabao Center. Ang aming opisina ay nasa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. At meron kaming 13 regional centers sa buong Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon at sana sa pamamagitan ninyo mas lumakas pa ang produksyon ng ating mga dairy products dito sa bansa. Nakasama po natin ngayong umaga ang Executive Director ng Philippine Carabao Center, Science City ng Muñoz, Nueva Ecija na si Dr. Arnel Del Barrio at Chairman ng Alyansa ng Magagatas, Katiwalan na Pilipinas, Mr. Virgilio Joaquin. Maraming salamat po sa inyo, sir.